Magandang araw po, welcome po sa aking channel of 9TV. Patalas sa 10. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Sentosa, Calamba, Laguna. Ito po ay isang exclusive subdivision na meron pong amenities kaya nitong clubhouse, swimming pool, parks and playgrounds, at marami pa pong iba. Meron din pong 24 hours security. Kaya safe na safe po kayo dito. Ito pong Sentosa, Calamba ay nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 449.5 feet. Kaya napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Maganda rin po itong gawin ninyong bahay bakasyunan o di kaya retirement home ninyo. Kung gusto nyo magnegosyo, pwede naman po itong gawing rental business. Ito pong bagong video presentation natin ay duplex house o ito'y upgraded or improved duplex house na meron na pong extra rooms, may covered carport with fence and gate, at dirty kitchen. Ang lot area po nito ay 160 square meters more or less at corner lot. Ang floor area naman nito, ang buong floor area nitong duplex house ay 140 square meters. Ito po ay well maintained kaya wala na po kayong ipapagawa nito. Ready for occupancy. Dito po sa loob ng bahay ay meron pong 4 units na air condition at maganda rin pong itong pangalawang unit o inner unit ay pwede nyong paupahan para maging income generating at yung corner unit naman ay inyong tirahan. Pag inner unit po ang monthly na rental ay nasa 10 to 12,000, then pag corner naman nasa 15,000 pesos. Kaya kung sakali man po na malayo pa naman ang pagre-retiro ninyo at gusto nyo paupahan itong dalawang bahay, kikita po kayo ng 25,000 pesos a month. Pasok na po tayo. So ito po yung tinutukoy ko na improvement na covered carport. Then meron pong concrete fence. Si owner na rin po ang nagpagawa niyan. Ganun din po dito sa flooring, naka-pebbles and tiled flooring. Mayroon pong mga glass windows. Mula po dito, may access papunta naman sa second unit. Check po natin dito sa loob. Ito po yung main door. Then dito naman po yung living area, yung dining area, at sa dulo yung kitchen. Yan po yung tinutukoy ko na air condition, which is isasama na raw yan, sabi ni owner. So naka-tile flooring na rin po dito. At sa pintura naman ng ceiling at wall, wala po kayong ipapagawa. Even dito sa structure, wala pong mga crack ang dingding. Then mula po dito sa dining, ito po yung kitchen. May kitchen countertop, stainless sink with faucet, at may kitchen cabinet. Sa taas po nito ay yung circuit breaker. At meron din pong kitchen window. Ito po yung common toilet and bath. Halos hindi naman po ito nagamit ni owner, gawa ng nasa Canada po siya. May overhead shower, bathroom window, water closet with bidet, at ito'y naka-tile bathroom wall. So ito po yung common toilet and bath. Balik ulit tayo dito sa my kitchen.
At mula po dito, matatanaw yung main door at yung living area. So mula po dito sa may dining area, ito naman po yung dalawang kwarto. Check po natin itong first bedroom. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Meron pong customized glass window. May window type aircon. High ceiling naman po siya. At naka-tiled flooring. So ito po yung first bedroom. Labas po tayo. At lipat po tayo dito sa pangalawang kwarto o second bedroom na kung saan halos same size lang po nung first bedroom. High ceiling din po siya at maayos naman ang pintura. Pati structure nito. Meron din pong glass window sa likod ko. Ang kagandahan po dito sa disenyo nitong bahay ay kung meron po kayong senior citizen o PWD sa pamilya, marami po silang kwartong pwedeng pagpilian. Ito pong dalawang kwarto dito sa loob at pwede rin po yung kwarto dun sa extension ng bahay. Ito po yung access door na papunta naman sa common toilet and bath at dirty kitchen. Ito po yung tinutukoy ko na improvements pa na pinagawa ni owner. At ito po yung kwarto. So halos same size lang din po nung first and second bedroom. Meron pong glass window at window type aircon. Then naka-tiled flooring na rin po ito. Ito po yung access gate na papunta sa garahe. Na kung saan dyan po tayo galing kanina. At yan po yung main gate. So medyo malaki din daw po ang nagastos ni owner dito sa improvement nitong bahay. Okay, balik po ulit tayo dito sa loob. Yan po yung dirty kitchen. Ito po yung common toilet and bath na kung saan maayos din ang toilet fixtures. At ito'y naka-tile bathroom wall. At meron pong bathroom window. Actually, kung gagawin talagang rental business, ito pong nakabukod na extension ng bahay, pwede pong paupahan. Gawa ng meron din pong isang banyo dito. So, ito po yung service area. Then, yan naman po yung kabilang unit na may dirty kitchen. Mamaya po ikutan natin yan. So, balik po muna tayo dito sa kabilang unit na kung saan ito po yung dirty kitchen. Yan po yung common toilet and bath. Ito yung formal kitchen. At dito po yung dining at living area. Then, dito naman po yung main door na may aluminum screen door. Yan po yung pedestrian gate. At dito naman po yung second unit. So, para hindi kayo malito at atras muna tayo. So, ulitin ko po, duplex house po ito. Ito po yung corner side ng duplex house at ito naman yung inner side o inner unit na kung saan nakabukod po ang kanyang main gate at pedestrian gate. Okay, pasok po tayo. So mula po dito sa inner unit, matatanaw naman natin yung corner side. Meron po itong glass window. At itong garahe, siguro po ang kakasya dito ay compact car. Pero meron namang common car park dito sa harapan kung sakaling malaki ang sasakyan ninyo. Actually, pwede po itong extend pa ang bahay dito na pwedeng gawa ng another room. Ito naman po yung main door na may aluminum screen door at naka-solid wood door. So, dito naman po ay yung living area. Ang kagandahan po pag maraming glass windows ay nakakapaaliwalas ng bahay kahit po maliit po siya. Mula po sa living area, sa dining area hanggang kitchen ay open concept lang po ito. Isa pa po yun sa nakakaaliwalas sa bahay. Then naka-tile flooring. Maayos ang pintura ng ceiling at wall. Ang structure, walang crack. May kitchen countertop.
kitchen cabinet, at kitchen window. Sa taas lang po nito yung circuit breaker. Then may mga outlet lang po sa gilid nito. At dito naman po yung common toilet and bath na kung saan maayos din ang toilet fixtures. May water closet with bidet, shower, hand wash basin, at bathroom window. Meron din pong tile bathroom wall. Dito po yung formal kitchen, dining area, living area, at sa dulo yung main door. Meron din pong dalawang kwarto dito. So ito po yung first bedroom. Halos same size lang din po ng mga kwarto dun sa unang unit. May sariling glass window, high ceiling, maayos din ang pintura ng ceiling at wall, at may mga outlet na rin po. Then naka-tile flooring. So far wala po kayong ipapagawa dito. Kaya nasabi ko sa inyo kanina, halos hindi naman po ito natirahan ni owner, gawa ng madalas nasa Canada po siya. At meron din siyang ibang bahay. Ito naman po yung pangalawang kwarto. Same size with the other rooms dun sa kabilang unit. May glass window, window type aircon, high ceiling, maayos ang pintura ng ceiling at wall, at structure nito. So paglabas nyo po dito sa mga kwarto, dito po yung living area, yung dining area, at yung formal kitchen. At ito po yung access door na papunta naman dito sa service area na kung saan galing na po tayo dito kanina. At dito naman po ay nag-serve as natural ventilation din sa mga kwarto. Balik po ulit tayo dito. Ito po yung dirty kitchen na isa to sa improvement. At meron din pong common toilet and bath. May water closet with bidet, hand wash basin, bathroom window, shower, at tile bathroom wall. Then dito naman po yung dirty kitchen. Naka-tiled kitchen countertop, stainless sink with faucet. At dito po yung access door na papunta naman dito sa garahe. Then matatanaw natin yung main gate. Okay, sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa Calamba Toll Plaza, ang distance is 7 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Mula naman po sa University of Perpetual Help, ang distance is 5.5 kilometers at ang travel time is 16 minutes. Mula naman po sa Calamban National High School, ang distance is 4.3 kilometers at ang travel time is 13 minutes. Mula naman po sa SM Calamba, ang distance is 7.1 kilometers at ang travel time is 21 minutes. Mula naman po sa Calamba Medical Center at Calamba Doctors Hospital, ang distance is 6.1 kilometers at ang travel time is 20 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat niyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Manila o airport, ang distance is 48 kilometers at ang travel time is 1 hour and 12 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 6.8 million pesos. Ang presyo po yan ay para na sa dalawang bahay na kung saan meron na pong improvement. At net na po yan sa kanya. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung ang interested buyer po ay nasa Canada, mas mapapabilis po ang inyong transaksyon gawa ng nandyan din po siya. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV channel, Nov9TV Listings,
at Nov9 TV on the spot. Real talk, real fast. Sana po naibigan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin alok sa inyo. Sa lahat ng viewer, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.